Posible daw kasi maglabas ng arrest warrant sa International Criminal Court laban kina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ayon kay ICC accredited lawyer Gilbert Andres, pinangalanan sila bilang umano'y indirect co-perpetrators sa kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa war on drugs. Bagamat sealed pa ang aplikasyon para sa warrant, sinasabi ni Andres na maaaring ipatupad ang pag-aresto sa ilalim ng Republic Act 9851 kung maglalabas ang ICC ng warrant. At iginiit nga Attorney Sala no, ng iginiit niya na walang sino man o iginiit ni Andres na walang sino man ang dapat masilungan ng posesyon sa gobyerno laban sa pananagutan sa international crimes. Nakatakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa February 23 dyan nga sa Dahig. Pero Attorney Salo, no, para maintindihan nga ng taong bayan before you discuss nga Attorney Sal kung possible nga yung warrant of arrest. But ano bang ibig sabihin muna ng indirect co-perpetrators para po maintindihan natin mga kababayan? Ang ibig sabihin nun, kasama sila sa pagkamit ng krimen. Kasabwat sila. Kasama sila sa pagplano, kasama sila sa pagpapatupad. Pero gaya ng paulit-ulit natin sinasabi, itong International Criminal Court dapat buwagin na ito. Dahil walang ka-jury jurisdiction sa ating bansa. Sapagkat gaya ng paulit-ulit nating pinapaliwanag, ang ating bansang Pilipinas, and for that matter, anumang bansa na miyembro dyan, hindi ibig sabihin automatic na makakapasok sila ang ICC. Sapagkat mayroong tinatawag na principle of complementarity na ang ibig sabihin, sangayon sa kanilang batas mismo, sangayon dun sa pinagkasunduan ng mga bansa na yung miyembro, sila'y makakapasok lamang sa isang miyembrong bansa upang usigin ang kriminal na nagkamit ng krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity, ay kung itong bansang ito ay walang kakayahan na usigin ang mga taong ito. O kung may kakayahan man, ay hindi nila ginagawa. That's the only way by which it can assume jurisdiction. Walang iba. Kaya yan ang dapat na tutukan ng mga defense lawyers ni Presidente Duterte sa Hague. Wala talagang ka-jury jurisdiction. Nagko-concentrate sila doon sa pumalas na tayo. Yun pangdagdag mo yun Ang unang-una dapat dyan, alamin ng ICC, meron bang kakayahan ang gobyerno, ang bansang ito upang usigin ang Pangulong Duterte at kung sino pang gusto nilang usigin? Definitely, ang sagot dyan, meron. Merong kakayahan. Hindi nga ba, ilang libo na ang inusig, ilang libo na rin ang nalitis at na-trial, nagkaroon ng hearing, karoon na ng conviction. May mga naabsuelto. Dalawang presidente na ang idinimanda, ikinulong. Isang presidente ang pinatapon. Ngayon, ilang ba senador ang nakulong din? Di ba? Si Revilla, si Estrada, nakulong noon. At ito naman ngayon, si Revilla ulit, nakulong na naman. Paano mo sasabihin na hindi umaandar ang sistema legal at hindi malusog? Kaya nga wala akong kadahi-dahilan kung itong ICC papasok sa ating bansa. Wala nga silang jurisdiction from the very start. Yun ho ang katotohanan. Namumulitika sila kasi yan ang ICC, questionable na ang pagka-existing nito sapagkat pinulitika nila
dapat nga inuusig nila lahat. Pero hindi ho ba ang kanilang naging reputasyon, ang inuusig lang nila yung nanggagaling sa black race, sa lahing itim. O ngayon naman brown race, Presidente Duterte. Wala ho silang puti na inuusig. Hindi lang yan, wala na nga silang inuusig. Pinakikialaman pa nila yung mga hindi miyembro. Gaya ng ginawa nila kay Putin, isa silang warrant of arrest. Hindi naman miyembro ang Russia. Sino pa? Si Netanyahu sa Israel. Hindi naman miyembro ang Israel. Pero, inisyo nila ng warrant of arrest. Yung mga opisyalis Amerikano, ginugulo rin nila. O kaya hindi ba nagalit si Trump, ang US government, nagbigay ng mga sanction, pinifreeze ang assets ng mga judges nila. Kaya, alam niyo po itong ICC, gaya ng sinabi ko sa artikulo ko, dapat buwagin na ito because the reason for their existence, hindi naman noon natutupad. Wala eh. It has betrayed its own mandate of prosecuting people who commit crimes against humanity doon sa mga miyembro nila na bansa na walang kakayahan. May itong bansa natin, may kakayahan, inuusig nila. Hindi po ba? Ayun ang ating punto de vista dyan.